araw matapos ang panghahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Jing Qian. Ang Armed Forces of the Philippines, hinamon naman ng China na ilabas ang buong video ng insidente kung saan 2 Pilipino ang nasugatan. Saksi, si Katrina Son. Sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw, kita ang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, layo ng mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng rubber boat na itaboy ang mga taga-CCG. Nauwi ito sa komprontasyon. Sa isa pang video, kita ang panduduro ng mga taga-China Coast Guard. At sa isa pang kuha, kita naman ang isang taga-Philippine Navy na may bitbit na sagwan. Kasunod nito, inilabas ng AFP ang mga video kasunod ng alegasyon ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino ang unang namalo gamit ang kanilang mga sagwan sa mga tauhan ng CCG. Pinabulaanan ng AFP ang alegasyon, sabay giit na hindi ang kanilang tauhan ang nagsimula ng gulo. Lumala raw ang tensyon ng isnabin ng CCG ang paulit-ulit na abiso sa kanila na umalis. At noong pinalo nila sa ulo ang isang sundalo gamit ang kahoy na baton. Ang nangyari kahapon, may kukumpara raw sa nangyari noong June 17, 2024 kung kailan nagkainitan ang CCG at AFP sa RORE mission sa BRP Sierra Madre. Sa nangyari sa Ayungin kahapon, sabi ng AFP, illegal ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa AFP, nakalapit ang China Coast Guard ng 20 hanggang 30 meters mula sa BRP Sierra Madre. We need to understand na ang BRP Sierra Madre is a commissioned naval vessel. At ito ay nakalagak sa 105 nautical miles na exclusive economic zone natin. No? Ibig sabihin, ito ay napapaloob sa ating jurisdiction. Opo. So, kung paglapit dito ng dalawang China Coast Guard ng China Coast Guard Navy, it's actually provocation on their part. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Hamon ng AFP sa China, ilabas ang kompletong video para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nasa pangangalaga naman ng BRP Melchora Aquino ang 2 sundalong nasugatan. Ayon sa PCG, habang kinukuha ang 2 sundalo kaninang hapon, nagpatupad ng blocking maneuvers ang CCG. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kinondena naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Kanina, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Jing Qian. Ayon sa Malacanang, ang pulong ay kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal, pero wala pang inilabas na iba pang detalye. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.